Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na pagtaas ng degassing activity ng Bulkang Taal, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ukol sa banta ng volcanic smog o VOG na ibinubuga nito. Sa tala ng PHIVOLCS nitong Huwebes ng gabi, nagbuga ng 11,072 tonelada ng asupre ang Bulkang Taal na namataan sa ilang lugar sa lalawigan ng Batangas. Pinag-iingat naman ng ahensya ang mga residente sa mga kalapit komunidad ng bulkan sa banta ng volcanic smog sa kalusugan. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanging pangdepensa lamang sa teritoryo ang focus ng pamahalaan at hindi ang makipaggera. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tanging pagdepensa lamang sa teritoryo at walang planong makipagyera. Ito ang paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa mga aksyon ng pamahalaan laban sa mga external threats sa bansa. Ito ang kanyang pahayag sa kanyang pagbisita sa Philippine Army 10th Infantry Division sa Davao de Oro. Kaugnay ito ng mga banta sa seguridad ng bansa matapos ang mga insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at mga uniform personnel. Ibinahagi din ng Pangulo ang pagbaba ng internal threats sa bansa tulad ng pagre-rebelde at insurhensya. Kaya naman kumpiyansa si Pangulong Marcos na kaya ring mapagtagumpayan ang mga external threats. Kaakibat nito ang pagtitiyak niya ng suporta sa militar para masiguro ang kapasidad nito na gampanan ang kanilang mga mandato. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Hinihikayat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga kababayan nating Overseas Filipino Workers OFWs na gamitin ang kanilang ilulunsad na bagong bersyon ng electronic card o e-card. Ito ay ang e-card version 2.0 na inaasahang makapaghatid sa mga OFWs ng mas madaling access sa mga serbisyo at iba pang benepisyo. Sa panibagong e-card, upgraded ang security features tulad ng hologram, barcode at QR code. Konektado rin ito sa OFW's account sa OWA mobile application na magsisilbi ring discount card sa mga OWA partner companies. Libre ito sa lahat ng OFW OWA members at malapit nang magamit sa tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City, gayon din sa mga tanggapan ng OWA sa buong bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS nagbabala ukol sa Taal Volcanic Smog. Senator Win Gatchalian isiniwalat na umabot na sa mga politiko ang koneksyon ng Pogo. BBBM iginiit na dinedepensahan lang ang teritoryo at hindi nakikipagyera ang bansa. House Speaker Martin Romualdez tinalakay ang pagpapatupad sa pagbawas ng rice tariff at subsidy sa produksyon ng bigas. Sofitel isinagawa ang Malasakit Transition Program kaugnay ng nakatakdang pagsasara ng establishmento. DTI planong palawigin ang ugnayan sa TikTok upang mapasigla ang e-commerce at MSME sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinatayang 60 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang naipamahagi sa mga apektado ng El Nino sa Davao. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito mano ang dedikasyon ng pamahalaan na umalalay sa mga Pilipino sa panahon ng kagipitan. Ayon sa Presidential Communication Office, halos 50 milyong piso ang naitalang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Mahigit 1,300 naman ang mga apektadong mangingisda at magsasaka.
Isiniwalat ni Senador Sherwin Gatchalian na nakikipagsabwatan ang mga operator ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na lumalalim na umano ang koneksyon ng mga Pogo sa bansa. Ito umano ay base sa naging executive session ng Senado nitong kamakailan lang kasama ang mga intelligence officials ng pamahalaan. Aniya ayon sa mga intelligence officials, nakikipagsabwatan na ang mga POG operators sa mga politiko. Kahit umano ang mga enforcement agencies ay naimpluwensyahan na rin at pati mga lokal na sindikato ay nagiging kasabwat na rin. Kaya naman sang-ayon si Gatchalian na ituring ng national security threat ang operasyon ng Pogo sa bansa. Pabor din siya sa tuluyang pagbabawal ng Pogo sa bansa sa pamamagitan ng pag-akyat ng nasabing issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sentimiento pa ni Gatchalian, dapat nang tanggalin ang bantang ito sa seguridad ng bansa hanggat maaga at kaya pa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa sidelines ng 4 na araw na Philippine Experience Program o PEP ng Department of Tourism o DOT sa Sacsargen kamakailan, ay isinaad ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang suporta nito sa pagpapatatag ng docking facility sa kilalang Lake Cebu. Ang nasabing lawa ay sikat sa mga floating restaurant na nagtatampok ng iba't ibang tilapia dish, lotus viewing tour at cultural immersion activities ng Tiboli Indigenous Group. Ayon kay Frasco, ang kaganapang ito ay nagpapakita ng matibay na kolaborasyon ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga stakeholder ng pribadong turismo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Feebox nagbabala ukol sa Taal Volcanic Smog. Senator Win Gatchalian isiniwalat na umabot na sa mga politiko ang koneksyon ng Pogo. BBBM iginiit na dinedepensahan lang ang teritoryo at hindi nakikipagyera ang bansa. House Speaker Martin Romualdez tinalakay ang pagpapatupad sa pagbawas ng rice tariff at subsidy sa produksyon ng bigas. Sofitel isinagawa ang Malasakit Transition Program kaugnay ng nakatakdang pagsasara ng establishmento. DTI planong palawigin ang ugnayan sa TikTok upang mapasigla ang e-commerce at MSME sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagugnay ang Department of Agriculture o DA at Department of Migrant Workers o DMW na maghandog ng karagdagang oportunidad sa pamilya ng OFW sa sektor ng agribusiness. Opisyal na nilagdaan kamakailan ng mga ahensya ang kasunduang nangangakong magbigay pondo para sa pangkabuhayan at pagnenegosyo ng mga OFW at kanilang pamilya. Ito ay ginawad bilang pagkilala sa walang sawang serbisyo ng mga OFW sa bansa upang mapainam din ang kanilang pamumuhay habang sinusulong ang sektor ng agribusiness bilang daan sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa pagtatangkang makalabas ng bansa habang gamit ang mga hindi otorisadong dokumento, hinarang sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 dayuhang Chinese bunsod nito at iba pang kaukulang kaso. Para sa buong detalye, tunghayan ng balita. Arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 2 dayuhang Chinese na pugante dahil nagtangka silang umalis ng bansa. Ang mga pugante ay inaresto matapos ma-inspeksyon sa immigration area na dati itong nakasuhan bunsod ng pagkakasangkot sa prostitusyon at labor exploitation.
Ang mga arestado ay kinilala bilang si Jun Xiang, ngunit nagpresenta ito ng pekeng pasaporte bilang mamamayan ng bansang Myanmar sa pangalan na Lu Qinyang. Samantala, ang isa naman ay si Tian Yi Xiang na nagtangkang tumungo sa Xiamen paalis ng bansa. Dahil rito, nagpahayag si BI Commissioner Norman Tansinko na papatawan sila ng deportasyon. Ngunit kinakailangan pa nilang mamalagi sa Camp Bagong Diwa para sa nalalabing pagdinig ukol sa kanilang mga kasong kakaharapin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sinigurado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakatanggap ng buong suporta ang Philippine Army mula sa pamahalaan sa pagpapalakas ng kanilang abilidad at mga pagsasanay. Ito'y matapos bumisita ang Pangulo sa 10th Infantry Division ng Hukbo kung saan mainit itong sinalubong ng Philippine Army. Para naman sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ay binigyang pansin ni Pangulong Marcos ang kinakailangang external defense upang palakasin ang kakayahan ng mga tauhan nito sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Freebolts nagbabala ukol sa Taal Volcanic Smog. Senator Win Gatchalian isiniwalat na umabot na sa mga politiko ang koneksyon ng Pogo. BBBM iginiit na dinedepensahan lang ang teritoryo at hindi nakikipagyera ang bansa. House Speaker Martin Romualdez tinalakay ang pagpapatupad sa pagbawas ng rice tariff at subsidy sa produksyon ng bigas. Sofitel isinagawa ang Malasakit Transition Program kaugnay ng nakatakdang pagsasara ng establishmento. DTI planong palawigin ang ugnayan sa TikTok upang mapasigla ang e-commerce at MSME sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.